Sa mismong gabi ng ani, bersaryo ng pagkamatay ng asawa ko, ang pintuan ng sarili kong tahanan ay nakasara na. Ang mga gamit ng anak ko, nakakalat sa putik, at sa bintana, nakita ko ang asawa kong si Esteban na nakikipagtawanan sa ibang babae. Saan na ako pupunta? Paano ko ipapaliwanag sa mga anak ko na ang lola nila mismo ang nagtapon sa amin sa labas? Bumuhos ang malakas na ulan, tila nakikiramay sa aking pagkadurog. Nanginginig ang aking mga kamay habang pilit kong kinukuha ang mga basang damit ng aking mga anak sa gilid ng mansyon. Ang mansyon ng mga Alcantara, ang lugar na ipinangako ni Esteban na magiging kuta ng aming pagmamahalan, ay naging isang malamig na bilangguan sa isang iglap. Sa loob, rinig ko ang tugtugan at ang boses ng aking biyenan na si Doña Prudencia, na tumatawa habang nagbubukas ng mamahaling alak. Esteban, ilabas mo ang mga bata! Hindi niyo kami pwedeng itapon na parang basura! Sigaw ko. Ngunit ang aking boses ay nilamon ng kulog at kidlat. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi si Esteban ang lumabas, kundi si Doña Prudencia. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng hanging amihan. Nakapamewang siya. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa, tanging pagkamuhi lamang. Salome, tumigil ka na sa kaingayan mo. Nakakahiya ka sa mga kapitbahay, hindi ka na nakatira rito. Ibinigay ko na ang kwartong ito kay Valeria dahil siya ang nakakaalam kung paano magpatakbo ng pamilyang may danggal. Ikaw? Isa ka lang alipin na naging asawa. Hindi ka na kailangan dito. Doña Prudencia, paano po ang mga apo niyo? Wala silang matutuluyan. Pakiusap ko, pilit na lumalapit sa kanya. Ngunit itinulak niya ako palayo. Doon kayo sa bodega sa likod kung gusto niyo. Huwag niyo lang gambalain ang aming hapunan. Malamig na sagot niya bago tuluyang isara ang pinto sa aking mukha. Naiwan akong nakatayo sa ilalim ng ulan. Yakap ang aking dalawang anak na humahagulgol na sa takot. Tumingin ako sa bintana ng sala. Nakita ko si Esteban na nakaupo sa tabi ni Valeria, ang aking asawa na nangakong puprotektahan ako, na yon ay naglalambing sa ibang babae gamit ang perang pinaghirapan ko sa pag-aayos ng kanilang mga nakaw na transaksyon. Bakit, Esteban? Bakit mo nagawang ipagpalit ang lahat ng sakripisyo ko para sa babaeng ito? Dahan-dahan kong kinalong ang aking mga anak patungo sa lumang bodega sa dulo ng bakuran. Ito ang lugar na puno ng alikabok, mga sirang kasangkapan at mga dokumentong matagal ko nang itinago. Habang pilit kong inilalatag ang mga basang damit sa malamig na semento, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa ilalim ng isang lumang cabinet. Ito ang maliit na drive na dati ay laging hawak ni Esteban. Nang buksan ko ito sa aking lumang laptop, hindi lang basta mga files ang nakita ko. Isang listahan ng mga offshore accounts at ang mga peking pirma ni Doña Prudencia ang bumungad sa akin. Sa gitna ng aking pagluha, isang tanong ang pumasok sa aking isipan na unti-unting nagpabago sa aking takot. Kung ang perang winawaldas nila ay hindi sa kanila, sino ang tunay na may-ari ng lahat ng ito? At paano ko gagamitin ang katotohanan ito para bawiin ang kinabukasan ng aking mga anak? Sino ang nagturo sa kanila na magnakaw? At handa na ba silang harapin ng isang babaeng wala nang natitirang mawawala? Ang bodega ay amoy, amag at luma. Isang matinding kaibahan sa halimuyak ng mamahaling pabango na dumikit sa aking balat sa loob ng maraming taon. Sa liwanag ng aking lumang laptop, ang mga numero sa screen ay tila mga langgam na gumagapang. Mga transaksyong nagpapatunay na si Esteban ay hindi lang basta sugarol. Siya ay isang magnanakaw sa sarili niyang kumpanya. Narinig ko ang mga yabag sa labas. Mabilis kong isinara ang laptop at itinago ito sa ilalim ng isang tumpok na mga sirang kumot. Ang pintuan ng bodega ay dahan-dahang bumukas. Si Esteban. Ang kanyang mukha ay bakas ang epekto ng alak
at ang kanyang mga mata ay nagminingning sa isang kakaibang galit. "Anong ginagawa mo rito, Salome?" tanong niya. Ang boses ay mababa, tila isang hayop na handang sumunggab. "Akala mo ba ay hindi ko alam na nagtatago ka rito?" Tumayo ako, pilit na pinapanatiling matatag ang aking tuhod kahit na gustong-gusto na nilang manginig. "Esteban, sa bodega na ito kami itinapon ng nanay mo. Saan mo gusto na tumira ang mga anak natin? Sa kalsada?" Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay tila isang babala. "Ang mga batang yan ay hindi na bahagi ng pamilyang Alcantara, kaya lumabas ka rito. Huwag kang magkunwaring biktima dahil alam nating dalawa kung sino ang nag-aayos ng mga dokumentong nagpapatakbo sa kumpanya natin." "Dokumento?" Pag-uulit ko, pilit na nagtatapang-tapangan. "Ang mga dokumentong inayos ko ay para sa paglago ng negosyo, hindi para sa pagtatago ng mga perang ipinangsusugal mo." Isang malakas na tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Ang aking pisngi ay tila nasunog sa init at hapdi. Napaupo ako sa sahig. Ang aking mga anak ay nagsimulang magising at humagulgol sa takot. "Huwag mong susubukan na hamunin ang posisyon ko, Salome." Banta ni Esteban, sabay hawak sa aking buhok at pilit na itinataas ang aking mukha. "Ang lahat ng nasa pangalan ko ay aking pag-aari. At kung kailangan kitang patahimikin para manatiling tahimik ang lahat, gagawin ko." Naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na dugo mula sa aking labi. Ngunit sa gitna ng sakit, nakita ko ang isang bagay na nagpausok sa aking kalooban. Ang notebook ni Papa na naiwan sa gilid ng mesa. Doon nakasulat ang lahat ng mga transaksyong ginawa ni Esteban sa likod ng kumpanya. "Esteban, hindi mo na matatago ang lahat," sabi ko habang pilit na humihinga. "Ang kumpanya ay hindi mo pag-aari. Ang bawat sentimong ninakaw mo ay may bakas." "Masyado kang matalino para sa sarili mong ikabubuti," sagot niya bago ako binitawan at mabilis na lumabas ng bodega. Naiwan akong nakahandusay. Yakap ang aking mga anak na tila mga anghel na nasadlak sa impyerno. Sa bawat hagulgol nila, naramdaman ko ang isang bagong uri ng tapang. Hindi na ako ang babaeng naghihintay ng pagmamahal. Ako na ang babaeng handang makipagdigma. "Nay, ayos na po ba kayo?" tanong ng aking panganay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Ayos lang tayo, anak," sagot ko habang pinupunasan ang aking luha. Sa dilim ng bodega, binuksan ko ulit ang laptop. Kung gusto nilang maglaro ng mitar numero, sige, paglalaruan natin sila. Ang bawat maling tahi na ginawa nila sa kanilang kasinungalingan ay akin ang bubuksan. Hindi na ako natatakot dahil ang babaeng nawala na ng lahat ay ang babaeng wala nang kinakatakutan. Ang gabi ay hindi nagdala ng katahimikan. Bagkus ay nagdala ng mas malalim na dilim. Habang mahimbing ang tulog ng aking mga anak sa gilid ng bodega, ang ilaw mula sa aking laptop ang nagsisilbing tanging liwanag sa aking mundo. Binabasa ko ang bawat linya ng transaksyon, bawat petsa, at bawat pangalan na nakatala sa mga file na ninakaw ko. Hindi lang pala sugal ang pinakakagastusan ni Esteban. Ang perang ninakaw niya ay napupunta rin sa isang account na nakapangalan sa isang kumpanyang hindi ko pa naririnig, ang Alcantara Holdings. Alcantara? Bulong ko sa aking sarili. Ang pangalang ito ang mismong pangalan ng kumpanya ng aking asawa. Bakit siya maglilipat ng pera sa sarili nilang kumpanya? Mabilis kong kinumpara ang mga petsa ng transaksyon sa mga petsa ng mga meeting na dinaluhan ni Doña Prudencia. Isang pattern ang lumitaw. Sa bawat paglipat ng malaking halaga, may katumbas na proyekto na ipinapatigil ng aking biyenan. Sinasadya nilang ipakita na nalulugi ang kumpanya upang pabagsakin ang presyo ng stocks at ang mga taong nakakaalam nito ay unti-unting tinatanggal sa posisyon. Isang matinding lamig ang gumapang sa aking katawan. Hindi lang pala sila magnanakaw. Sila ay mga taong naghahanda para sa isang malaking pag-hostile takeover sa sarili nilang kumpanya
gamit ang perang mula sa mga taong umaasa sa kanila. Salome, isang boses ang narinig ko sa labas. Si Luz, ang aking pinsan. Mabilis kong itinago ang laptop at lumabas ng bodega. Nakatayo si Luz sa tapat ng gate. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala na mukhang totoo. Sol, nakita ko si Esteban kanina. Galit na galit siya. Pakiusap, ibigay mo na ang mga dokumentong hawak mo para tumigil na siya. Tumingin ako sa kanya ng diretsahan. Ang bawat salita niya ay tila may halong takot, pero may bakas din ng pagbababala. Luz, bakit ka nag-aalala? Para sa akin ba o para kay Esteban? Napay was siya ng tingin. Para sa iyo, Sol. Ayoko may mangyaring masama sa iyo. Sabi niya, kapag hindi mo ibinigay ang hinihingi niya, hindi na siya magdadalawang isip na gawin ang mas malala. Mas malala pa sa pambubugbog na ginawa niya sa akin? Sagot ko, ang aking boses ay sapat na upang ipakita ang aking galit. Luz, alam ko ang lahat. Alam ko na ikaw ang naguulat sa kanya sa bawat kilos ko. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya nakapagsalita. Ang katahimikan niya ay ang pinakamalakas na pag-amin. Sol, wala akong choice. Bulong niya. Ang boses ay basag. Ang pamilya ko, kailangan ng pera. Ang nanay ko ay may sakit at si Esteban ang nagbabayad ng lahat. Hindi mo kailangang maging tulad nila para mabuhay, Luz. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang pagtaksil sa kapwa para sa pera ay isang utang na hindi mo kailanman mababayaran. Ngayon, binibigyan kita ng pagkakataon. Huwag mo nang sabihin kay Esteban ang tungkol sa mga dokumentong hawak ko. Yan ang tanging paraan para hindi ka madamay sa pagbagsak nila. Iniwan ko siyang nakatayo sa gitna ng dilim. Habang naglalakad ako pabalik sa bodega, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Hindi na ako ang babaeng nadadala ng emosyon. Ang bawat tao sa paligid ko ay tila mga piyesa sa isang chessboard at kailangan kong maging mainat sa bawat galaw ko. Pagbalik ko sa loob, binuksan ko ulit ang laptop. Isang mensahe ang lumabas sa screen mula sa isang highly-diluted kilalang user. Alam namin ang ginagawa mo. Itigil mo na bago pa malaman ng mga anak mo ang katotohanan tungkol sa ama nila. Hindi si Esteban ang nagpadala nito. Ang style ng pananalita ay galing sa isang taong sanay mag-utos, si Doña Prudencia. Hindi na ako natatakot sa kamatayan. Ang tanging kinakatakutan ko ay ang mabuhay sa isang mundong kontrolado ng mga taong ito. Kinuha ko ang aking karayom at sinimulang burdahan ang isang maliit na mensahe sa isang panyong puti. Isang mensahe na hindi nila kailanman maiintindihan, ngunit magsisilbing babala na hindi na ako ang mananahi na kanilang inaapi. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay laban para sa danggal. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ang katotohanan ang magiging huling tahi. Ang bawat oras na lumilipas ay tila isang matalim na karayom na humuhukay sa aking hinahon. Habang ang mga anak ko ay mahimbing na natutulog sa gilid ng bodega, ang ilaw mula sa aking laptop ang nagsisilbing tanging saksi sa aking pagod at determinasyon. Ang banta ni Doña Prudencia ay nananatiling nakauit sa aking isipan, ang katotohanan tungkol sa kanilang ama. Ano pang itinatago nila? Anong klaseng halimaw ang kinasama ko sa loob ng maraming taon? Dahan-dahan kong inilabas ang mga lumang pattern ni Papa mula sa kanyang sewing kit. Muli kong sinuri ang bawat disenyo. Bigla, ang aking mga daliri ay huminto sa isang partikular na burda ng bulaklak sa gilid ng isang lumang apron. May isang maliit na buhol na hindi karaniwan. Sa bawat pagtahi ni Papa, ang bawat buhol ay may sinusunod na pattern. Ang buhol na ito ay tila isang susi. Gamit ang aking gunting, dahan-dahan kong kinalas ang tahi. Sa loob ng lining, isang maliit at nakatiklop na papel ang nahulog.
isang resibo ng bangko at isang kopya ng death certificate ni Esteban na nakapangalan sa ibang bansa. Nanlaki ang aking mga mata. Death certificate? Buhay si Esteban! Nakikita ko siya araw-araw. Pero bakit may ganitong dokumento sa loob ng burda ni Papa? Sarah? Mabilis kong itinago ang papel sa ilalim ng aking suot na apron. Si Beatrice, ang babaeng nakilala ko bilang isang auditor, ay nakatayo sa bukana ng bodega. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa loob nang walang ingay. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang mga mata ay nanunuri. "Anong ginagawa mo rito, Beatrice?" Tanong ko, pilit na pinapanatiling matatag ang aking boses. "Dito ako nagtatrabaho, Sol," sagot niya habang lumalapit sa akin. "At alam ko ang hinahanap mo. Ang mga ilustre ay may itinatagong bangkay sa kanilang mga aparador. Hindi lang sa metaphor, kundi sa literal na kahulugan nito." "Ano ang ibig mong sabihin?" "Ang Esteban na nakakasama mo ngayon, ang ama ng iyong mga anak, ay hindi ang tunay na Esteban," diretsyong sabi ni Beatrice. Ang bawat salita niya ay tila isang kulog na yumanik sa buong bodega. Ang tunay na Esteban Alcantara ay namatay nung aksidente sa ibang bansa 10 taon na ang nakalilipas. Ang lalaking pinakasalan mo ay isang impostor na kinuha ni Doña Prudencia upang makuha ang buong mana at kontrol sa kumpanya. Hindi ako nakahinga. Ang lahat ng aking paghihirap, ang lahat ng aking pagmamahal sa taong akala ko ay aking asawa, ay naging isang malaking kasinungalingan. Ang lalaking humahalik sa akin, ang lalaking ama ng aking mga anak, ay isang stranger na nagpapanggap lamang. "Bakit mo sinasabi ito sa akin?" Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pait. "Dahil pareho tayong biktima, Sol," sagot ni Beatrice. "Ako ang anak sa labas na inalisan ng lahat, at ikaw ang babaeng ginawang instrumentong pambayad sa kanilang kasakiman. Kung gusto nating manalo, kailangan nating mabawi ang hindi lang pera, kundi ang mismong pagkakakilanlan ng kumpanyang ito." Tumingin ako sa dokumentong hawak ko, ang death certificate. Ang bawat tahi ng kasinungalingan na binuo ni Doña Prudencia ay unti-unti nang napupunit. "Ano ang plano natin?" Tanong ko, ang bawat hibla ng aking pagkatao ay naghahanda na para sa isang malaking laban. "Sa gabi ng gala, hindi lang ang pera ang ilalantad natin," sabi ni Beatrice habang naglalapag ng isang maliit na recorder sa lamesa. "Ilalantad natin ang buong pagkatao ng impostor na yon. At kailangan ko ang iyong tulong para makuha ang kanyang DNA sample." DNA sample. Ang pagkuha nito ay nangangahulugan ng pakikipaglapit sa taong pumatay na sana sa aking dangal. Ngunit para sa katotohanan, para sa aking mga anak, handa akong maging sinuman, kahit ang babaeng dapat maging kaibigan ng kanyang sariling kaaway. Pagtalikod ni Beatrice, naiwan akong nakatayo sa gitna ng bodega. Ang bawat anino sa pader ay tila nagbabanta, ngunit hindi na ako natatakot. Ang aking asawa ay hindi ko kilala. Ang aking biyenan ay isang halimaw, at ang aking mundo ay gumuhuna. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na malinaw. Ang bawat tahi ng katotohanan ay sisimulan ko ng burdahan, at sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang may makapunit pa sa aking laban. Ang mga sumunod na araw ay naging isang mahabang pagtitiis. Bawat pagngiti ko kay Esteban, bawat pag-aayos ko ng kanyang kwelyo, at bawat pagsilbi ko ng kanyang kape ay isang pagtataksil sa aking sariling puso. Alam ko na ang lalaking nasa harap ko ay isang impostor. Isang taong nagbalat kayo upang magnakaw ng buhay na dapat sana ay para sa iba. Ang amoy ng kanyang pabango, na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, na yon ay amoy ng isang malaking kasinungalingan. "Salome, bakit parang hindi ka mapakali?" Tanong niya habang nag-aayos ng kanyang relong mamahalin. "May hinahanap ka ba?" Pilit akong ngumiti,
Ang aking mga kamay ay nasa loob ng aking apron, mahigpit na nakahawak sa isang maliit na hairbrush na kinuha ko sa kanyang suklayan kaninang umaga. Wala naman, Esteban. Kinakabahan lang ako para sa gala mamaya. Alam mo naman ang pamilya mo, gusto nila ng pagiging perpekto. Huwag kang mag-alala, sabi niya, sabay halik sa aking no. Isang halit na tila yelo sa aking balat. Kapag natapos ang gabing ito, magiging maayos na ang lahat. Magiging tayo na ang tunay na mayari ng Alcantara Holdings. Pagtalikod niya, mabilis kong inilagay ang hairbrush sa isang sterile na supot na binigay ni Beatrice. Iyon ang magiging susi sa pagtukoy kung sino ang tunay na lalaking nasa likod ng maskarang ito. Pagsapit ng gabi, ang mansyon ng mga Alcantara ay nagbago ng anyo. Ang bawat sulok ay napuno ng mga bulaklak. Ang bawat ilaw ay tila mga bituin na sumasaksi sa isang malaking pagpapanggap. Ako, bilang ang asawang nagkakasundo na raw sa pamilya, ay pinayagang makapasok sa gala. Sa loob ng restroom, nakita ko si Beatrice. Mabilis niyang kinuha ang supot na may lamang sample. Sarah, ito na ang katapusan nila. Ang DNA test ay magpapatunay na hindi siya ang Esteban na nakilala mo. Sa oras na lumabas ang resulta, hindi na niya maipagtatanggol ang kanyang sarili. At paano ang mga papeles? Tanong ko. Hawak ko na ang lahat. Sa gitna ng iyong talumpati mamaya, ipapakita natin ang lahat sa malaking screen, sagot niya. Ang gala ay nagsimula sa isang marangyang paraan. Nakita ko si Doña Prudencia na nakatayo sa entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Sa gabing ito, nais kong ipakilala ang ating tagapagmana, si Esteban Alcantara, na magdadala sa ating kumpanya sa mas mataas na antas. Humakbang si Esteban paakyat ng entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman ko ang pagtibok ng aking puso na tila isang martilyong tumatama sa aking dibdib. Ito na ang sandali. Habang naglalakad siya, dahan-dahan kong nilapitan ang sound at visual control booth kung saan nakapwesto ang staff. Salamat, ako na ang bahala rito. Sabi ko sa staff na mukhang pagod na pagod, sabay abot sa kanya ng isang basong juice na may pampakalma. Isang paraan upang mawala siya sa kanyang pwesto ng ilang minuto. Nang makalapit ako sa computer, ipinasok ko ang flash drive. Ang bawat file ay handa na. Ang mga peking dokumento, ang death certificate ng tunay na Esteban, at ang resulta ng DNA test na kakatanggap lang ni Beatrice. Sarah, wag! Isang boses ang narinig ko sa aking likuran. Si Esteban. Nakita niya ako sa gitna ng booth. Anong ginagawa mo? Ginagawa ko ang dapat nating gawin simula pa noon, Esteban. Sagot ko, ang boses ko ay matapang at walang takot. Ang pagpapakilala mo sa harap ng maraming tao ay ang siyang magiging huling sandali mo sa kumpanyang ito. Pinindot ko ang enter. Sa gitna ng malaking hall, ang mukha ng totoong Esteban, ang lalaking namatay sa ibang bansa, ay lumitaw sa screen. Sinundan ito ng mga dokumentong nagpapatunay sa kanyang kamatayan at ang DNA test na nagpapatunay na ang lalaking nasa entablado ay isang estrange. Ang katahimikan sa hall ay naging bingi. Ang bawat mata ay nakatingin kay Esteban. Ang kanyang muka, na dati ay puno ng kumpiyansa, ay biglang naging puti na parang papel. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ang mga kamera ay mabilis na nakatutok sa kanya. Sino ka? Sigaw ni Doña Prudencia. Ang kanyang muka ay bakas ang matinding pagkagulat. Nakatingin ako kay Esteban mula sa booth. Ang kanyang laro ay tapos na. Ang tahi ng kanyang kasinungalingan ay tuluyan ng napunit at sa pagkakataong ito, wala na siyang matatagwan. Ang gulo sa loob ng gala hall ay hindi mailarawan ng anumang salita. Ang bawat bisita ay tila mga estatwa, ang biglang nabuhay sa gitna ng isang matinding lindol. Ang mga flashlight ng camera ay walang humpay na kumikislap, na tila nagbibigay liwanag sa unti-unting paghukay sa sariling libingan ng pamilyang Alcantara. Si Doña Prudencia ay nanatiling nakatayo sa entablado.
Ang kanyang muka ay kasing puti ng telang bordado sa kanyang suot na gown. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa isang matinding pag-aakalang ang kanyang mundo ay tuluyan ng naglalaho. Ang impostor na si Esteban, ang lalaking minahal ko, ang lalaking ama ng aking mga anak, ay nakayuko na lamang. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa screen na nagpapakita ng lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan, sigaw ni Doña Prudencia. Ang boses ay basag at nawawala na ng awtoridad. Ngunit ang mga dokumento sa screen ay nagsasalita ng katotohanang hindi na kayang baliin ng anumang pera o koneksyon. Mabilis na dumating ang mga awtoridad. Ang tunog ng kanilang mabibigat na botas sa sahig ay tila isang martilyong nagtatakda ng katapusan. Lumapit ako sa entablado. Ang aking mga hakbang ay matatag. Bawat pagtapak ko ay naglalabas ng tunog ng tagumpay na hindi galing sa paghihiganti, kundi sa pagbawi ng aking danggal. Pagdating ko sa harap ni Esteban, hindi ko siya tinignan ng may puot. Tinitigan ko siya ng may awa. Esteban, o kung sino ka man, simula ko, ang aking boses ay malinaw na umalingangaw sa buong hall. Sa loob ng maraming taon, inakala ko na ang pagmamahal ay ang pagtitiis sa mga maling tahi ng ating pagsasama. Ngunit sa gabing ito, natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay ang pananatili sa katotohanan. Hindi sumagot ang lalaki. Nanatili siyang nakayuko habang pinupusasan ng mga pulis. Ang kanyang pagkatao, ang kanyang pangalan, ang kanyang kinabukasan, lahat ng iyon ay naglaho sa isang iglap. Habang inilalabas sila sa hall, nakita ko si Beatrice sa isang sulok, nakangiti sa akin. Alam naming dalawa na ang laban na ito ay simula pa lamang ng mahabang proseso ng pagsasaayos sa kumpanya. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi, ang pagputol sa ugat ng kasinungalingan, ay tapos na. Salome, tawag ng isang reporter habang papalabas ako sa main entrance. Ano ang masasabi mo sa nangyari sa iyong asawa? Tumingin ako sa camera. Ang aking mukha ay pagod, ngunit ang aking mga mata ay punong-puno ng liwanag. Ang katotohanan ay parang tilang bordado. Maaring itago sa loob ng maraming taon, ngunit sa tamang pagkakataon, ang bawat hibla nito ay lilitaw sa liwanag. Hindi ako biktima. Ako ang nagtahi ng aking sariling hustisya. Paglabas ko sa gusali, ang hangin sa labas ay napakasariwa. Hindi na ako ang babaeng nagbebenta ng bibingka sa ilalim ng ulan para lamang mapakain ang aking mga anak. Ako na si Salome, ang babaeng nagtahi ng bagong direksyon para sa aking kinabukasan. Sumakay ako sa isang taxi at sumandal sa bintana. Habang lumalayo ang sasakyan, nakita ko ang mansyon ng mga Alcantara na unti-unting lumiliit sa aking paningin. Ang imperyong binuo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ang mga guho nito ay magsisilbing paalala na ang katotohanan ang pinakamahalagang tahi sa buhay ng bawat tao. Ngayon, ang susunod na hakbang ay hindi na tungkol sa pagwasak, kundi ang pagbuo. Pagbuo sa aking buhay, sa kinabukasan ng aking mga anak, at sa isang mundong hindi na kailangang magtago sa likod ng anumang maskara. Ang mga araw matapos ang malaking gulo sa gala ay tila isang malalim na paghinga. Ang mansyon ng mga Alcantara ay unti-unti nang naging isang alaala na lamang, habang ako ay nagsisimulang bumuo ng isang bagong mundo para sa aking mga anak. Hindi na kailangang magtago sa bodega. Hindi na kailangang mag-alala sa bawat tunog ng tilpono. Ngunit ang paghilom ay hindi nangangahulugan na wala ng mga pilat. Sa loob ng aking maliit na opisina sa sentro ng bayan, nakaupo ako at tinitignan ang mga ulat ng audit para sa kumpanya. Ngayon, bilang interim manager na itinalaga ng korte, habang naghihintay ng bagong board of directors, ang bawat desisyon ko ay may kaakibat na malaking responsibilidad. Sol, kailangan mong pirmahan ito para sa mga benepisyo ng mga empleyado na hindi pa nababayaran, ani Beatrice, habang inilalapag ang isang makapal na folder sa aking lamesa. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit o pangungutya.
Ito ay puno na ng respeto. Beatrice, salamat dahil hindi mo ako iniwan sa laban na ito. Sagot ko habang nilalagdaan ang dokumento. Kung hindi dahil sa tulong mo, baka hanggang ngayon ay nagtatago pa rin ako sa dilim. Ngumiti si Beatrice, isang ngiting tila nagtanggal sa huling bakas ng kanyang pagiging estrangero sa akin. Pareho lang tayong biktima, Sol. Ang pagkakaiba lang, pinili nating maging matapang. At sa ngayon, ang kumpanyang ito ay may pagkakataon ng bumangon muli sa paraang tama. Sa labas ng opisina, narinig ko ang mahinang katok. Si Luz, ang aking pinsan na minsang nagtaksil sa akin. Nakatayo siya sa pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Sol, alam ko na hindi mo ako mapapatawad sa ginawa ko. Pero gusto ko lang magpaalam. Aalis na ako patungong probinsya para magtrabaho sa bukid. Gusto ko lang sabihin na sana ay maging maayos ang lahat para sa'yo. Tinitigan ko si Luz. Ang sakit ng kanyang pagtataksil ay sariwa pa rin, ngunit ang paghihiganti ay hindi na kailangan. Luz, ang tiwala ay parang tela. Kapag napunit, kahit tahiin mo, may bakas pa rin. Hindi kita mapapatawad ngayon, pero hindi ko rin hahayaan ang put na kainin ako. Mag-ingat ka sa iyong pupuntahan. Umalis si Luz ng walang kibo. Alam ko na ang bawat pagkakamali ay may kaakibat na aral, at ang bawat desisyon ay may kaakibat na bunga. Pagdating ng hapon, nagtungo ako sa simbahan kung saan ako dati nagbebenta ng bibingka. Ang amoy ng mainit na kakanin ay bumabalot sa paligid, isang paalala ng aking pinagmulan. Lumapit ako sa aking mga anak na masayang naglalaro sa ilalim ng mga puno. Sa kanilang mga ngiti, nakita ko ang lahat ng dahilan kung bakit kailangan kong lumaban. "Nay!" tawag nila habang tumatakbo patungo sa akin. Niyakap ko sila ng mahigpit. Ang kanilang init ay ang tanging kailangan ko para mapawi ang lahat ng pagod. Maya-maya, may isang matandang babae ang lumapit sa akin. Si Aling Rosa, isa sa mga matatandang binigyan ko ng tulong noong matuklasan ko ang anomalaya ng mga nursing home. "Salome, salamat. Dahil sa'yo, nakabalik na kami sa aming mga lupa. Salamat dahil hindi ka sumuko." "Hindi po ako sumuko dahil alam ko na ang katarungan ay para sa lahat, Aling Rosa," sagot ko. Habang naglalakad ako pauwi, tumanaw ako sa malayo. Ang bawat tahi ng aking buhay ay unti-unting nagiging isang magandang disenyo. Hindi na ako ang babaeng nagtatahi ng mga pangarap ng iba. Ako na ang arkitekto ng sarili kong kinabukasan. Ang buhay ay tila isang telang bordado. May mga bahaging madilim, may mga bahaging maliwanag. Ngunit sa huli, ang bawat hibla ng katotohanan ay bubuo sa isang obra na karapat-dapat ipagmalaki. Ang kabanata ng mga Alcantara ay tapos na. Ang bagong kabanata ng buhay ko, kung saan ang bawat tahi ay may kalakip na pag-asa at danggal, ay nagsisimula na. At sa pagkakataong ito, walang sinuman ang makakapunit sa tela ng aking kinabukasan. Ang gabi ay balot ng makapal na hamog, halos kasing dilim ng mga lihim na itinatago sa loob ng mansyon ng mga ilustre. Habang ang buong Pampanga ay himbing sa pagkakatulog, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang orasan na naghihintay ng tamang oras para sa pagbagsak. Kasama ko si Rosario, nakasuot ng madilim na damit, nakatago sa lilim ng mga puno ng mangga sa likod ng mansyon. "Sarah, sigurado ka ba rito?" Ang pasukin ang loob ng mansyon habang nagkakagulo sila ay isang napakalaking panganib. Kailangan ko lang makuha ang orihinal na ledger ni Papa. Iyon ang susi para mapatunayan na ang 12 milyong peso ay hindi lang basta nawala. Ito ay pinaghati-hatian nila bilang bahagi ng kanilang operasyon. Dahan-dahan naming tinahak ang daan patungo sa silid-aklatan ni Doña Eulalia. Ito ang lugar kung saan nakatago ang lahat ng mga kontrata at mga transaksyong hindi dapat makita ng publiko.
Ang bawat hakbang ko sa sahig ay maingat, pilit na iniiwasan ang anumang tunog na maairing magpahiwatig sa mga gwardiyang nagbabantay sa labas. Pagbukas ko ng pinto, ang amoy ng lumang papel at mamahaling kahoy ang sumalubong sa akin. Mabilis kong hinalugog ang mga drawer ng malaking lamesa ni Eulalia. Bawat buka ng drawer ay tila isang kaba na dumidirekta sa aking dibdib. Sarah, tignan mo ito. May isang malaking volume ng encyclopedia na bahagyang nakausli sa bookshelf. Paghata ko rito, isang nakatagong kompartamento ang bumukas sa likod ng dingding. Doon, nakatago ang isang itim na ledger. Binuksan ko ito at sa bawat pahina, ang bawat sentimong ninakaw mula sa aking pamilya ay nakalista ng detalyat. May petsa, may pirma, at may mga pangalang nagpapatunay sa sabwatan ni Eulalia, Joaquin at Lucinda. Nakuha natin. Ngunit sa sandaling isinara ko ang ledger, isang liwanag ang biglang tumama sa aming mga mukha. Mula sa pinto, nakatayo si Joaquin. Hawak ang kanyang telepono at isang flashlight. Ang kanyang mukha ay hindi bakas ng galit, kundi ng matinding pagkadismaya. Sarah, anong ginagawa mo rito? Alam mo ba kung gaano kapanganib ang ginagawa mo? Joaquin, hindi ako nandito para makipag-ayos. Nandito ako para bawiin. Ang dapat sana ay sa akin. Lumapit si Joaquin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag. Sarah, hindi mo naiintindihan. Ang lahat ng ito, ginawa ko para protektahan ka. Hindi mo alam ang kaya nilang gawin. Protektahan ako? Sa pamamagitan ng pagnakaw sa perang iniwan ng aking ama? Sa pamamagitan ng pagtrato sa akin na parang katulong sa loob ng sarili kong tahanan? Joaquin, ang pag-ibig na walang katotohanan ay hindi pag-ibig. Ito ay isang kasinungalingan. Bago pa makasagot ang aking asawa, narinig namin ang tunog ng mga yabag sa pasilyo. Si Doña Eulalia, kasama ang dalawang gwardya. Gaspar, nasaan sila? Sigaw ni Eulalia. Dumaan ka rito. Huwag kang lilingon. Hindi ko alam kung bakit niya ito ginagawa. Siguro ay may natitira pa siyang dangal o baka ito na ang kanyang paraan para humingi ng tawad. Mabilis kaming tumalo ni Rosario palabas ng bintana, pabalik sa dilim ng hardin. Habang tumatakbo kami palayo, narinig ko ang sigaw ni Eulalia sa loob, ang pagbasag ng mga gamit at ang galit na boses ni Joaquin na pilit na nagpapaliwanag. Hindi ako lumingon. Ang ledger na hawak ko ay sapat na para sa gabing ito. Pagdating namin sa ligtas na lugar, huminga ako ng malalim. Ang bawat pagtibok ng aking puso ay isang patunay na buhay pa ako. At sa pagkakataong ito, hawak ko na ang katotohanang hindi na nila kayang itago. Sarah, nasa atin na ang lahat. Tumingin ako sa ledger. Ang bawat pahina nito ay hindi lamang listahan ng pera. Ito ay listahan ng mga buhay na kanilang winasak. Bukas, ang bawat lihim na ito ay lalabas na sa liwanag at ang mansyon ng mga ilustre ay hindi na lamang basta mansyon. Ito ay magiging isang alaala ng isang panahon na ang kasinungalingan ang naghari, ngunit ang katotohanan ang nagwagi. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa maliit na apartment na tila isang hukom na naghihintay ng hatol. Sa ibabaw ng hapag, nakalatag ang itim na ledger ni Doña Eulalia. Ang bawat pahina ay isang suntok sa sikmura ng pamilyang ilustre. Hindi na ito mga numero lamang. Ito ay mga pangalan ng mga taong nawala ng lupa, mga batang hindi nakapag-aral, at mga pamilyang napilitang maglayas dahil sa kasakiman ng isang pamilya. Sarah, handa na ang media. Na-contact ko na ang pinakamalaking news outlet sa Maynila. Hihintayin nila ang live signal natin sa loob ng isang oras. Tumingin ako sa labas. Ang langit ay kulay abong-abo, tila nagbabanta ng ulan. Ipadala mo na ang lahat ng ebidensya sa mga awtoridad, Rosario. Sabay-sabay nating ilalabas ang lahat. Walang itatago, walang titira. Ngunit sa gitna ng aming paghahanda, ang aking cellphone ay biglang tumunog. Hindi ito tawag ni Joaquin.
Ito ay isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Nasa amin ang notebook ng ama mo. Kung gusto mong makita ang huling pahina nito, pumunta ka sa lumang pantalan mamayang tanghali. Mag-isa ka lang. Isang matinding kaba ang gumapang sa aking katawan. Ang notebook ni Papa, ang pinagmula ng lahat ng aking lakas, ay wala sa akin. Akala ko ay dala ko ito, ngunit iniwan ko pala ito sa loob ng aking lumang bag sa loob ng mansyon noong gabing yon. Rosario, may problema. Bitag yan! Huwag kang pumunta! May ebidensya na tayo. Hindi mo na kailangan ng notebook na yan. Hindi mo naiintindihan, Rosario. Nasa huling pahina ng notebook na yan, ang pangalan ng lahat ng mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng suhol mula sa kanila. Yan ang magpapakulong sa kanila habang buhay. Kung mawawala yan, baka makalusot sila sa butas ng batas. Sa gitna ng tanghali, ang pantalan ay mainit at maingay. Ang amoy ng dagat at ang ingay ng mga barko ay tila isang malaking gulo sa aking pandinig. Mag-isa akong naglakad patungo sa isang lumang bodega malapit sa dalampasigan. Pagpasok ko, ang dilim ay bumalot sa aking paningin. Andito na ako! Mula sa dilim, lumabas si Lucinda. Hindi na siya ang kaibigang nakilala ko noon. Hawak niya ang aking notebook. Ang mga pahina nito ay tila punit-punit na. Akala mo ba ay mananalo ka, Sarah? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, sa tingin mo ba ay hahayaan kitang makalabas ng buhay? Hindi siya nag-iisa. Sa likod niya 2 lalaking matatangkad ang lumabas. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, handang gawin ang anumang ipag-uutos. Lucinda, itigil mo na ito. Ang ledger ay nasa media na. Kahit patayin mo ako, hindi na matatago ang katotohanan. Ang ledger ay papel lang. Pero ang notebook na ito ang maglilinis sa pangalan ni Catalina. At kapag nakuha ko ito, ikaw ang magbumukhang magnanakaw na nagtangkang mag-frame up sa mga ilustre. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin, hawak ang isang lighter. Paalam, Sarah. Sayang ang galing mo sa pananahi. Sana ginamit mo na lang yan para ayusin ang buhay mo, hindi para sirain ang sa amin. Sa sandaling ilapit niya ang lighter sa notebook, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang bumasag sa katahimikan. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay biglang nagliwanag sa paligid ng bodega. "Huwag kayong kikilos!" Si Gabriel. Kasama ang mga pulis, pinalibutan nila ang buong bodega. "Paano?" Gulat na tanong ni Lucinda, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng awa. Dahil hindi ka lang ako ang pinagtaksilan mo, Lucinda. Pinagtaksilan mo rin ang lahat ng taong nagtiwala sa iyo. At ang ilan sa kanila ay matagal nang naghihintay ng hustisya. Habang dinadala ng mga pulis si Lucinda, nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Ang notebook ni Papa ay nahulog sa sahig. Pinulot ko ito, ang bawat pahina ay buo pa rin. Ang katotohanan ay hindi nasunog. Ang katotohanan ay nanatiling matibay. Paglabas namin sa bodega, ang araw ay muling sumikat. Ang bawat tahi ng aking buhay ay unti-unting nabubuo sa isang magandang disenyo. Ang loob ng bulwagan ng korte ay tila isang malaking yelo na bumabalot sa lahat. Ang bawat pagtapak ko ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Bawat yabag ay isang hakbang patungo sa pagbawi sa aking dangal. Sa harap ko, nakaupo ang pamilya ilustre, sina Doña Prudencia at Esteban. Wala na ang kanilang dati mapang-aping awtoridad. Ang bawat anggulo ng kanilang muka ay bakas na ng takot at pag-aalinlangan. Inilatag ko ang mga dokumento sa mesa ng hukom. Ang mga ledger na nakuha namin sa mansyon, ang notebook na binawi ko mula kay Lucinda, at ang resulta ng DNA test na nagpapatunay na si Esteban ay isang imposter. Ang inyong mga kasinungalingan ay hindi na pwedeng itahi ng kahit anong yaman, Doña Prudencia. Wika ko habang humaharap sa kanila. Ang bawat sentimong ninakaw ninyo mula sa kumpanya at ang bawat pangungutya sa aking pagkatao
ay may katumbas na pananagutan. Tumayo si Doña Prudencia. Ang kanyang muka ay namumutla. Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa galit at takot. Hindi ito totoo. Gawa-gawa lang ito ng isang babaeng walang pinag-aralan na pilit sumisira sa aming pangalan. Sera, pakiusap, huminahon ka, pabulong na wika ni Esteban. Ang kanyang boses ay nanginginig. Subukan nating pag-usapan ito sa labas ng korte. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking ama ng aking mga anak, ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang isang stranger o nilamon ng kasakiman at takot. Ang pag-ibig na aking inalay ay hindi na sapat para takpan ang sugat ng inyong panlilinlang. Biglang bumukas ang pinto ng korte. Pumasok si Beatrice, ang auditor na matagal na nilang kinatatakutan. Hawak niya ang mga orihinal na record ng bangko na nagmatunitay na si Esteban ay isang taong binayaran lamang ng pamilya ilustre upang magpanggap na anak. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Doña Prudencia na unti-unting bumagsak sa kanyang upuan. Ang kanyang maskara ng pagiging matatag ay tuluyang gumuho. Ang mga taong dati yumuyukod sa kanya ay nagsimula na magbulungan. Ang bawat tingin ay puno na ng panghuhusga at pagkasuklam. Ito na ang huling tahi, wika ko sa aking sarili, habang pinagmamasdan ang bawat pagbagsak na kanilang mga mukha. Ang mga pulis ay lumapit sa amin. Si Esteban, ang impostor na nagpanggap na asawa ko, ay pilit na inilalayo habang sumisigaw ng mga pangakong walang nakikinig. Si Doña Prudencia naman ay nanatiling tahimik. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kawalan. Tila hindi makapaniwala na ang kanyang imperyong binuo sa kasinungalingan ay tuluyan ng naglaho. Habang inilalabas sila sa korte, humarap sa akin si Esteban. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na hindi ko na alam kung totoo pa ba. "Patawad, Sera. Hindi ako sumagot." Tumalikod ako at naglakad palabas ng gusali. Ang bawat hakbang ko ay magaan. Tila ang mabigat na pasanin ng nakaraan ay tuluyan ang humiwalay sa aking mga balikat. Paglabas ko, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw. Ang langit ay napakalinaw, tila sumasang-ayon sa aking pagbawi. Hindi na ako ang babaeng nagbebenta ng bibingka sa ilalim ng ulan na nagmamakaawa para sa kaunting awa. Ako ay si Salome, ang babaeng natutong magtahi ng sarili niyang hustisya, at sa pagkakataong ito, ang tahi na aking binuo ay hindi na kailanman mapupunit ng sinuman. Ang bawat hibla ng tela ay parang mga alaala. May mga punit na kailangang tahiin at may mga bahaging kailangang palitan para maging bago muli. Ilang buwan na ang nakalipas matapos ang pagbagsak ng mga alkantara. Ang mansyon na dati ay puno ng tensyon at kasinungalingan ay tila isang malayo at masakit na panaginip na lang. Sa aking maliit na shop sa Laguna, ang ingay ng makina sa pananahi ang nagsisilbing musika ng aking bagong buhay. "Sera, ang ganda ng burda mo rito," ani Beatrice habang nag-aayos ng mga display sa shop. Si Beatrice, na dati ay itinuturing kong stranger at karibal, ay naging matalik kong katuwang sa pagbuo muli ng aking nawasak na mundo. Napangiti ako. Ang gown na hawak ko ay hindi para sa isang charity gala, kundi para sa isang batang ikakasal na walang kakayahang magbayad ng mahal. Ito ang pangarap ko noon pa, ang gumawa ng mga damit na magbibigay ng dignidad sa mga taong hindi nakikita ng mundo. Biglang bumukas ang pinto ng shop. Pumasok ang isang babaeng payat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Si Luz, ang aking pinsan na minsang nagtaksil sa akin. Pagkatapos ng lahat ng kanyang nagawa, ang makita siya rito ay tila isang matalim na aspili na humahapdi sa aking puso. "Sera," mahinang tawag niya. Hindi siya nakatingin ng diretsyo. Ang dati niyang mapanuring tindig ay wala na. Siya ay mukhang pagod at talunan. Pinalaya na ako matapos ang ilang buwan dahil sa tulong ng abogado ng pamilya ko. Wala na akong matitirhan. Wala na akong mapupuntahan.
Tumigil ako sa pagtatahi. Ang mga alaala ng kanyang pagtataksil ay pilit na gustong bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila masakit. Sila ay naging mga pilat na lamang. Nagpapaalala na ako ay nakalampas sa unos. Luz, hindi ko kailangang maghigante para mabuhay ng maayos. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado at malinaw. Binigyan kita ng pagkakataon noon, pero sinira mo ito. Hindi kita kayang tanggapin sa buhay ko, pero hindi rin kita itutulak sa bangin. Iniabot ko sa kanya ang isang maliit na sobre na naglalaman ng maliit na halaga ng pera, sapat para sa kanyang pamasahe at pagkain sa susunod na mga araw. Ito ang huling tulong na maibibigay ko sa iyo. Magsimula ka sa ibang lugar. Huwag ka nang babalik dito. Tumanggap si Luz ng sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tumulo ang kanyang mga luha habang tumatango. Walang salita, tumalikod siya at lumabas ng shop. Hindi ito ang malaking pagtatapos ng aming pagkakaibigan. Ito ay ang tuluyang pagputol sa ugnay yang minsan ay nagdala sa akin sa kapahamakan. Nang makalabas na siya, huminga ako ng malalim. Ang bigat sa aking dibdib ay tuluyan ng nawala. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagkakalimot. Ito ay ang pagpapalaya sa aking sarili mula sa kulungan ng aking sariling pot. Lumabas ako ng shop at nakita si Joaquin sa malayo, nakatayo sa tapat ng isang bus station. Matapos ang kanyang pananatili sa isang pasilidad at pagharap sa mga panlipunang gawaing iniutos ng korte, siya ay unti-unting nagbabago. Hindi na siya ang taong nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang lalaking handang magtrabaho sa probinsya. Hindi ako lumapit. Pinanood ko lang siyang sumakay ng bus, isang pagpapaalam na walang salita, ngunit puno ng pagkilala, na ang bawat isa sa amin ay kailangan na magpatuloy. Sa hapon ng araw na yon, nagtungo ako sa simbahan kung saan ako dati nagbebenta ng bibingka. Ang amoy ng mainit na kakanin ay bumabalot sa paligid, isang paalala ng aking pinagmulan. Nakita ko ang aking mga anak na masa, yang naglalaro sa ilalim ng mga puno. Sa kanilang mga ngiti, nakita ko ang lahat ng dahilan kung bakit kailangan kong lumaban. Niyakap ko sila ng mahigpit. Ang kanilang init ay ang tanging kailangan ko para mapawi ang lahat ng pagod. "Nay, masaya po ba kayo?" tanong ng aking anak. Tumingin ako sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog. "Oo, anak, masaya ako dahil malaya na tayo." Ang buhay ay tila isang telang bordado. May mga bahaging madilim, may mga bahaging maliwanag, ngunit sa huli, ang bawat hibla ng katotohanan ay bubuo sa isang obra na karapat-dapat ipagmalaki. Hindi na ako ang babaeng nagtatahi ng mga pangarap ng iba. Ako na ang arkitekto ng sarili kong kinabukasan. Ang Villa Esperanza ay hindi na isang mansyon na puno ng mga lihim at kasinungalingan. Sa kasalukuyan, ito ay nagsisilbi na bilang isang sentro ng pag-asa at pagsasanay para sa mga kababaihang nais matuto ng sining ng pananahi at pagbuburda. Ang bawat bintana ay nakabukas upang tanggapin ang sariwang hangin ng katotohanan, at ang bawat sulok ay muling napuno ng ingay ng mga taong nagtatawanan. Nakaupo ako sa beranda ng aking bagong tahanan sa gilid ng Laguna de Bay. Hawak ang isang mainit na tasa ng kape habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang langit ay kulay ginto, kasing ginto ng kinabukasan na akin ng hawak. Natawad ko na ba ang lahat? Oo, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagkalimot sa sakit o pagbaliwala sa mga krimen, kundi ang pagpili na hindi na sila maging bahagi ng aking hinaharap. Ang pagbitaw sa galit kay Esteban at Doña Prudencia ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamataas na uri ng paglaya. Hindi na ako bilanggo ng kanilang mga kasalanan. Ako ay malaya na. Nahanap ko na ba ang tunay na tahanan? Ang tahanan ay hindi ang mga pader na gawa sa semento o ang mga muebles na pinag-ipunan ng matagal na panahon. Ang tahanan ay ang puso ng aking mga anak na ligtas at masaya
at ang pagmamahal na nakapaligid sa akin ngayon. Ang aking tahanan ay ang aking sarili, isang babaeng matapang, marunong magmahal at marunong bumangon mula sa abo. Ano ang aral na natitira? Ang aral ay simple, ngunit napakalalim. Ang tunay na kayamanan ng isang tao ay hindi nasusukat sa laki ng bank account o sa dami ng mamahaling damit, kundi sa integridad ng taong humahawak nito. Ang sakripisyo ay nagiging marangal lamang kung ito ay may kalakip na pagpapahalaga sa sarili. Huwag hayaang ang pagmamahal ay maging daan para sa pang-aabuso. Ang kwento ni Salome ay hindi lamang tungkol sa isang babaeng niloko at iniwan. Ito ay isang paglalakbay ng isang mananahi na natutong humabi ng sarili niyang kapalaran. Sa bawat tahi ng kanyang karayom, ibinurda niya ang kanyang kalayaan, danggal, at ang katotohanang walang sinuman ang may karapatang magdikta ng halaga ng kanyang buhay. Tumayo ako at naglakad patungo sa aking mga anak. Naroon sila, masaya naglalaro sa ilalim ng mga puno, walang bahid ng put o lungkot. Ang kinabukasan ay hindi na isang tanong. Ito ay isang pangakong puno ng liwanag. Tapos na ang lahat. Ang bawat pahina ng aking nakaraan ay naisara na ng maayos. At ang aking panulat ay handa ng magsimula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na ako ang may akda at ako ang bida. Ang bawat tahi ay maayos na, at sa pagkakataong ito, wala nang sinuman ang makakapunit sa tela ng aking kinabukasan.